Magandang aral sa iyo. Naitanong mo na ba sa sarili mo pagkatapos mong magtrabaho buong linggo, tapos nakita mo yung bawas sa payslip mo para sa buwis? Saan ba talaga to napupunta? Oo, o di kaya yung dumaan ka sa isang kalsada na parang, grabe, puro butas, tapos mapapaisip ka, teka, nagbabayad naman ako ng buwis, di ba? Eksakto. Ngayon, hindi lang natin yan tatanungin. Buklatin natin kumbaga yung mga resibo. Hawak natin ngayon ng isang bunton ng mga dokumento mula sa mga official report ng Commission on Audit, mga pag-aaral ng World Bank, hanggang sa mga investigative report. Ang mission natin, i-trace natin kung paano yung bawat pesong nawawala ay direktang bumubutas sa bulsa mo. At linawin lang natin, ang usapan natin ngayon ay hindi tungkol sa kung sinong sisihin. Ang pag-uusapan natin ay matematika. Yung hard math ng epekto ng korupsyon sa budget mo, sa pang-araw-araw mong gastusin. Gagamitin natin itong datos para ikonekta yung mga bilyon-bilyon na yan sa presyo ng bigas, sa kakulangan ng upuan sa eskwelahan ng anak mo, at sa haba ng pila sa ospital. Okay, sige, himayin natin to. Unahin na natin yung ebidensya galing mismo sa loob ng bahay, ang mga ahensya ng gobyerno. Kung titingnan mo yung mga annual report ng COA o Commission on Audit na kasama dito sa hawak natin, grabe yung mga numero. Hindi lang basta numero yan. Para magka-ideya ka, sa isang taon pa lang, umaabot ng daan-daang bilyong peso yung tinatawag nilang audit observations. Daan-daang bilyon. Oo. Ito yung mga pondo na kumbaga may questionableng paggamit o kulang sa dokumento o yung pinakamatindi, yung ghost projects. Teka, ghost projects. Parang pang-horror movie pakinggan. Pero ano ba yan sa totoong buhay? Isipin mo, may budget para sa isang tulay. Nakalista sa papel, bayad na. Pero kung pupuntahan mo yung lugar, Walang tulay. walang tulay. O kaya, isang project na overpriced. Yung isang lapis, nagkakahalaga ng 100 piso. Yung daang-daang bilyon na yan, sapat na yun para makapagpatayo ng libu-libong classroom. So yung perang dapat sana para sa serbisyo, para sa atin, nagiging multo na lang. Nagiging multo. Tama. At ang nakakatakot pa, base dito sa mga report, hindi ito nangyari ng isang beses lang, di ba? Paulit-ulit. Taong-taon. Sa iba't ibang administrasyon. Wow. At yan ang nagpapakita na may sistematikong problema. Hindi lang ito issue ng isang opisyal, kundi kahinaan sa paano binabantayan ang pera ng bayan. Okay, so yan yung pera na nawawala. Pero paano naman yung accountability? Yung pananagutan. Kasi meron tayong Office of the Ombudsman, di ba? Sila yung tagasampa ng kaso, pero parang ang bagal. At diyan na nga pumapasok yung problema sa accountability. Tama ka, libu-libong kasong isinasampa pero napakabagal ng proseso. Isipin mo na lang, kung sa isang opisina, paulit-ulit kang kumukuha ng gamit tapos hindi ka naman hahuli, anong pipigil sa'yo na gawin ulit? Parang nagiging normal na lang, okay lang, kasi halos walang parusa. Makes sense. Oo. At habang busy ang sistema sa mga kasong hindi umuusad, yung budget na para sana sa'yo, tuloy lang ang pagkawala. Idagdag mo pa dyan ang Sandigan Bayan, yung anti-graft court. Kahit may mga nahahatulan, tignan mo yung perang nababawi. Gaano kalaki? Napakaliit. Sinasabi sa mga source natin, kung may opisyal na nagnakaw ng 1 bilyong piso, maswerte na kung 10 milyon lang ang maibabalik sa gobyerno. Teka, saan napunta yung natitirang 990 million? Yun na yun. Permanenteng pinsala na sa kaba ng bayan. Hindi na yun maibabalik. Grabe. Okay, so yan yung nakikita mismo ng sarili nating mga ahensya. Parang may sakit yung pasyente based sa sarili niyang tests. Ano naman ang second opinion mula sa labas? Ano ang tingin ng mundo sa atin? Dito nagiging mas malinaw yung epekto sa ekonomiya. May tinatawag kasing Corruption Perceptions Index ang Transparency International. At base sa mga source natin, taon-taon, palaging mababa ang ranggo ng Pilipinas. At hindi lang yan usapin ng kahihiyan o reputasyon, no? May tunay na financial cost yan. Meron. At malaki. Isipin mo, para kang isang tindahan may malaking sign sa labas na nagsasabing, mag-ingat, hindi kami mapagkakatiwalaan. Sino ang papasok? Eksakto. Kung ikaw ay isang foreign investor na may $1 bilyong, saan mo dadalhin yung pera mo?
Sa bansang malinis ang sistema o sa bansang may reputasyong na kailangan mo munang maglagay para umusad ang negosyo? Natural doon sa masigurado, kaya pala ang resulta ay... Mas kaunting bagong pabrika, mas kaunting call centers, mas kaunting trabaho para sa mga Filipino. At hindi lang yan, kasama rin sa mga source natin yung mga ulat mula sa World Bank at Asian Development Bank o ADB. Sila yung nagpapautang sa atin, di ba? Oo, at consistent ang sinasabi nila. Ang korupsyon ay nagpapababa sa bisa ng mga programang panlaban sa kahirapan. Teka, paano nangyayari yun? Umuutang tayo para sa proyekto, tapos dahil sa korupsyon, tayo pa rin ang lugi. Parang kumuha ka ng loan para magpatayo ng bahay, pero substandard yung materyales na binigay sa'yo, pero kailangan mo pa rin bayaran yung full price? Ganun ba? Ganun na nga. Perfect analogy, sabihin nating umutang tayo ng $100 million para sa isang farm-to-market road. Kung walang korupsyon, makakakuha tayo ng $100 million worth of high-quality road. Okay. Pero kung 30% ang nawala sa kickbacks at overpricing, yung kalidad ng kalsadang makukuha mo ay pang $70 million lang. Mabilis masisira. Pero ang binabayaran natin? Ang utang na binabayaran natin lahat bilang taxpayers, with interest pa yan, ay para sa buong $100 million. So nagbabayad tayo para sa isang premium product, pero ang natanggap natin ay depektibo at tayong lahat ang pumapasa niyan. Nakakainis. Yan yung tinatawag na hidden tax ng korupsyon. Hindi mo siya nakikita sa payslip mo, pero nararamdaman mo sa kalidad ng serbisyong natatanggap mo. Okay, mula sa international view, ibaba natin ang usapan sa mas personal. Ano naman ang sinasabi ng mga researcher at akademiko dito mismo sa Pilipinas? May mga pag-aaral galing sa PIDS o Philippine Institute for Development Studies, pati na rin sa UP at Ateneo. At dito, kinukonfirma na ng data yung nararamdaman na ng marami. Nakita sa mga pag-aaral na isa sa mga direct effects ng korupsyon ay yung paglaki ng agwat ng mayaman sa mahirap. Yung saod mo, parang hirap na hirap humabol sa presyo ng bilihin, di ba? Oo, palagi? Ayon sa datos, may malaking kinalaman diyan ng korupsyon. Paano? Paano na ikokonekta ang korupsyon sa sahod ng isang ordinaryong empleyado? Ipinaliwanag ito ng mga pag-aaral sa pamamagitan ng konsepto ng elite capture at political dynasties. Ang ibig sabihin ng elite capture, kapag ang kapangyarihan ay nasa iilang pamilya lang, sila ang gumagawa ng mga batas at politika na pabor sa kanila. Kaya pala minsan yung nananalo sa bidding para sa isang malaking proyekto ay yung kumpanya na pag-aari ng kamag-anak ng isang politiko. Eksakto. At dahil dyan, nahihirapan ang mga malaliit na negosyo na makipagkumpetensya. Kapag hindi healthy ang competition, hindi napipilitang magtaas ng sahod ang mga kumpanya. Ang yaman ng bansa ay umiikot lang sa iisang grupo, habang ang oportunidad para sa'yo, para sa nakararami, ay nalilimitahan. Para maging mas konkreto pa, tingnan natin yung trabaho ng mga investigative journalists. Nabanggit sa sources natin ang PCIJ, Rappler, at Philippine Daily Inquirer. Sila yung nagbibigay ng mukha sa mga numero, no? Oo, at napakahalaga ng ginagawa nila. Sila yung nagko-connect pa sa mga abstract na report ng COA sa pang-araw-araw na realidad na nararanasan mo. Inilantad nila yung mga iskandalo tulad ng pork barrel misuse, kung saan yung pondo na dapat para sa distrito mo ay napupunta sa mga peking NGO. Yung mga totoong kwento? Totoong kwento, yung ospital na walang gamot kahit may budget, yung mga estudyanteng nagkaklase sa ilalim ng puno, yung kalsadang sira-sira pa rin kahit umungal na ilang beses ng may budget para sa repair. So yung ulat pala ng COA tungkol sa bilyon-bilyong nawawala, hindi lang siya numero sa papel. Yun yung dahilan kung bakit kailangan mong bumili ng sarili mong gamot kahit nasa public hospital ka. Iyon ang mahalagang koneksyon. The data becomes a human story through them. Pinapakita nila na ang korupsyon ay hindi isang victimless crime. May tunay na mga taong nagdudurusa. Kung pagsasamahin natin lahat to, yung datos mula sa gobyerno, sa international community, sa mga pag-aaral, ano yung final picture? Anong epekto nito sa pangkalahatang ekonomiya? Nabanggit sa sources ang BSP at NEDA. Dito na natin makikita yung macro effect. Ayon sa mga ulat, ang korupsyon ay isa sa mga inflation driver
Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Paano? Bakit tumataas ang presyo ng itlog at sibuyas dahil sa korupsyon? Simple lang, kapag mataas ang korupsyon, tumataas ang cost of doing business. Kailangan magbigay ng lagay para mapabilis ang permits, may mga tong sa checkpoints. Okay. Lahat ng extra cost na yan, saan nila binabawi? Ipinapasa nila sa presyo ng produkto nila. Kaya sa huli, ikaw bilang consumer ang nagbabayad. At hindi lang yan, apektado rin daw ang halaga ng piso. Oo. Dahil mas kaunti ang foreign investors, humihina ang daloy ng dollar na nagpapahina sa piso. Kapag mahina ang piso, lahat ng inaangat natin, lalo na ang langis, nagmamahal. At kapag tumaas ang presyo ng gasolina, Tataas ang pamasahe at presyo ng halos lahat. Domino effect yan. grabe. So ang korupsyon, hindi lang issue ng gobyerno. It's an issue of your personal financial health. Direkta sa budget mo ang tama. Panghuli, binabanggit ng NEDA sa kanilang Philippine Development Plan ang malaking agwat sa pagitan ng plano at resulta. Ito na siguro yung pinakamalungkot na bahagi. Ang NEDA, gumagawa sila ng magagandang plano para sa bansa. Isang blueprint para sa kaunlaran. Pero yung blueprint na yon, gaano mang kaganda, hindi maisa sa katuparan ng maayos kung sa bawat hakbang ng construction, kinukupit yung mga materyales. Yung bahay na dapat sana ay matibay, nagiging substandard o minsan hindi na natatapos. Eksakto, ang mga planong iyon ay kumakatawan sa mga pangarap natin bilang isang bansa. Bawat proyektong hindi natutuloy dahil sa korupsyon ay isang pangarap na uudlot, isang oportunidad na nawala. Matapos nating suriin ang lahat ng dokumentong ito, mula COA hanggang World Bank, mula sa mga academic journals hanggang sa investigative reports, isang bagay ang napakalinaw. Ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lang isang isyong legal o moral. Ito ay isang konkretong pabigat sa pinansyal na kalagayan ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Ang bawat pisong nawawala ay nagiging mas mataas na presyo sa palengke, mas konting trabaho, mas mahinang kalidad ng edukasyon at kalusugan. Ito yung perang dapat sana'y nagpupundo sa scholarship ng anak mo pero napunta sa bulsa ng ilan. Pinapahina nito ang mismong pundasyon ng ating ekonomiya. Skandalo sa national level, sa presyo ng pandesal mo sa umaga, ano kaya ang isang maliit ngunit konkretong hakbang na maaari mong gawin para isulong ang pananagutan kahit sa sarili mo lang komunidad?